Dito sa Japan, kaliwat kanan ang mga nagagandahang parks na pwede mong puntahan at pasyalan kapag naboboard ka na sa bahay or gusto mo lang mag-relax. Hi dear! Ako nga pala si Jeya, isang OFW dito sa Japan. And for today's video, rest day ko na naman. Honestly, medyo matagal na tong rest day ko na to, pero i-upload ko pa rin kasi sayang naman ang ganda-ganda ng lugar. Kaya tara, samahan nyo kaming pumasyal dito sa magandang park na matatagpuan somewhere in Fukui. Maraming magagandang parks dito sa Japan, pero minsan mapapaisip ka talaga kung bakit may mga ganitong pagkakataon na wala talagang katao-tao. Kung meron man, pailan-ilan lang. Siguro dahil masyadong busy ang mga tao dito sa Japan. Pero ang alam ko, uso naman dito ang family day. Pero maiba muna tayo dear, pag-usapan muna natin yung pinaigting na batas tungkol sa mga violations sa pagbibisikleta. Kasi most of us na mga trainees and SSW dito sa Japan, kalimitan nagbibisikleta hindi man sa pagpasok sa trabaho kundi sa pamamalengke. Simula nga nitong April 2026 ay hindi na lang tayo basta bibigyan ng warning kapag nahuli tayong hindi sumusunod dito. At ang may pinakamahal na multa ay yung mahuhuling nagsi-cellphone habang nagbibisikleta. Magkano ba yon? Tumataginting lang naman na 12,000 yen. At kung i-convert sa peso, nasa 4,500 din yon. Ang laking bagay nun, kaya dapat talaga aware tayo sa mga ganitong batas. Sabi nga ng sensei namin nung nag-aaral kami ng Nihongo, pagdating nyo sa Japan, mas madaling sumunod kesa magpaliwanag. Tama talaga siya, napakaraming beses na naming napatunayan yon. Ang hirap kaya magpaliwanag lalo na sa Nihongo. Ayon sa nabasa ko, kapag nagbayad ka naman ng penalty ay hindi ka magkakaroon ng legal case. Pero syempre, sayang yung pera ba, pinagpagura natin yon. At heto pa nga yung ibang mga multa kapag nahuli kang hindi sumusunod. Bawal yung nakapayong kapag nagbibisikleta. Ang multa 5,000 yen. Kapag nagbibisikleta ka sa right side, alam naman natin na keep left dito sa Japan, ang multa 6,000 yen. Kapag bumababa na yung railroad barrier tapos humabol ka pa ng tawid, ang multa doon 6,000 to 7,000 yen. Kapag naka-headset or earphones habang nagbibisikleta, bawal din yon, ang multa 5,000 yen. At marami pang iba, nako, maliliit na bagay to pero kapag nahuli tayo ng pulis ay lagot na ang ukane. Kaya naman mas madali nga talagang sumunod kesa magpaliwanag at worst, magbayad. Anyway, balik na tayo dito sa park. 'Di ba napakaganda dito? Kalmado, maaliwalas, pero walang mga tao. Nasaan kayo? Siguro kung sa Pilipinas to, nako, napakarami ditong batang naghahabulan at naglalaro. Ang sarap ditong manood ng sunset habang nagpipiknik. At maraming mga ganitong klase ng pasyalan, wala masyadong tao. Ang lonely, no? Pero dear, kung nandito ka na sa Japan tapos medyo nalulungkot ka sa bahay, nababagot, labas ka lang, maglakad-lakad ka, marami kang makikitang magagandang pasyalan. Tapos magdala ka na rin ng pagkain kahit mag-isa ka lang. Pero much better kung meron kang kasama. Pero kung mas prefer mo naman mag-isa para makapag-isip-isip, goods din yun. O siya, hanggang dito na lang muna. Salamat sa pagsama at salamat sa panonood.